92.3 Radyo 5 True FM, dito tayo sa totoo. Kapatid, halika na dahil 12 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sumasa inyo na nga po ang H2H Heart to Heart. Maraming salamat once again sa mga patuloy. Opo, kasi alam nyo hindi lamang yung mga live na mga viewers at mga listeners natin ang nakakatuwa, pati na rin silang mga nanonood, kasi yung iba wala palang break ng ganitong oras, ano? Oo, yung iba ay manonood maya-maya pagkatapos kapag ka nag-break sila at 3 p.m. O kaya yung iba manonood dahil tulog ng ganitong oras mamayang gabi pa. O kaya maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Sa walang sawang pagsuporta at pakikinig, panonood sa ating mga programa dito sa 92.3 True FM. Alamin na nga po natin ano ba mga lalamanin ng ating kwentuhan at sa mga magkikwento ngayong araw na ito. Okay, pero syempre, ano lamang muna ang mga hotlines natin. Papaalala lamang muna natin, pwede po kayong mag-react dito sa ating H2H Confessions. Ito ang ating mga hotlines, 8631-5788 o ang 8631-6674. Ulitin lamang po natin, 8631-5788 o 8631-6674. Baka meron kayong maipapayo o masasabi sa ating makakausap mamaya dito sa H2H Confessions. Ganun din sa Dear Kuya Poy story natin na mula sa Balintawak, Quezon City. Ang nagpadala. Ano ba naman to? Gumising akong walang problema. Eto na naman si Kuya Poy. Problema nyo na naman ang iintindihin. Pero syempre, happy naman ako. Happy pa rin para pagsilbihan po kayo. Hindi ko man alam ang lahat. Alam naman din ng iba nating mga kapatid kung ano ba ang dapat na sabihin para sa inyong mga dalahin. Ganoon naman yan. Wala na munang marami pang sinasabi dahil baka marami ring sabihin itong ating makakasama para sa H2H Confessions. Nahuli na may ibang kasama sa kama, kaya hiniwalayan ng ating makakausap na si alias Jimuel ang kanyang girlfriend na si alias Nadine. Pero ito raw si Nadine ay sising-sisi sa ginawa niyang kasalanan. Kaya naman ngayon si Nadine ay gusto nang makipagbalikan kay Jimuel pagkatapos niya ngang mahuli na may kasamang ibang lalaki. Yun nga lang, may bago na raw jowa itong si Jimuel. Ano kayang gustong sabihin sa atin ni Jimuel dito? Na mabilis lang palitan talaga, mga katulad ni Nadine? Na pinalitan ko siya pero mahal ko pa naman talaga siya? O baka may iba pa? Tanungin na agad natin. Huwag na tayo nag-i-speculate ng kung ano-ano. Chismis na datingan kapag kaganyan Kaya naman, Jimuel. Eto, kausapin na natin. Jimuel, magandang tanghali sa'yo, pare. Magandang tanghali po, Kuya Poy. Sa lahat po ng mga nakikinig dito po sa radyo, magandang tanghali po. Yan. Kumusta naman ang buhay-buhay? Si Jimuel po ay nasa Nueva Ecija. Kumusta ang temperatura nyo dyan ngayon? Mainit. Kung ako, kayo dyan sa studio, dyan na lang kayo kasi dito, grabe ang init. Kahit pagligo ko lang, paglabas. 2 lakad lang, pawis na. Sarap na bumalik. Oo, kasi init dito. Kasi 'di ba minsan diyan pa na irerehistro sa lugar ninyo yung isa sa mga pinakamaiinit, 'di ba? Yung heat index. Ayan, kaya sige, meron ka bang tubig nakatabi naman diyan, electric fan na nakatutok o aircon para suabing-suabe ang pagkwento mo sa amin, Jimuel? Okay naman? Ako, malamig naman dito kasi lamig ng ginawa niya sa akin. Basta, ready naman ako dito. Basta, ayun. Ayan. Sorry, medyo speechless ako ngayon dahil medyo nagugulumihanan lang ako. Ayan. Pero Jimuel, kasi nga, talaga nakakapantaas naman ng blood pressure ito nangyari naman sa'yo, no? Kailan ba nangyari itong nahuli mo na may kasamang ibang lalaki, si Nadine?
nangyari to 6 months ago. Galing ako sa trabaho ko. Syempre, pagod na pagod. Mhm. OT nga ako nung araw na yun eh. Syempre, mahabang oras. Talagang yung effort ko nung araw na yun nasa trabaho. Kaya hapong-hapo ako. Very exhausted. Pati isip ko magulo kasi daming problema sa opisina. Mhm. Daming nangyari. Daming sales na lumalabas na medyo hindi ko ma-meet. Hindi ko makakuha. Nung araw na yun, sabi ko, tap out na ako. So, ginawa ko na lang yung lahat ng kailangan kong gawin. Tapos, umalis na ako. Boss, okay na ako Okay. Buti naman, pinayagan ako. Pag uwi ko, grabe yung nakita ako, nagulat ako. Siyempre, kinatok ko, may susi ako. So, binuksan ko yung pinto. Tapos, nagulat na lang ako. Parang itong si Nadine, parang nagulat. Nakita ko siya, honey, musta? Parang nakakaramdam ako ng kakaiba. Kakaiba na parang medyo nanginginig siya. Tuloy lang naman yung sagot niya, pero parang, alam niya sa aso na giniginaw, na parang nanginginig na. Pinawisan hindi ng malamig. makontrol. Ganyan. Eksakto, gano'n, pinawisan. Tapos, Tapos, anong itsura niya nun? Nakadamit naman siya? Nakadamit naman. Naman, fully clothed siya. Wala naman, parang wala akong dapat pagdudahan, gano'n. Pero, kukuha na sana ako ng damit ko, nagulat na lang ako, parang meron na siyang hawak. Ako kasi, Anong hawak? Hawak na damit para sa akin, kumbaga preparado na. Kasi, may habit ko kasi na, syempre, medyo independent tayo, hindi naman tayo yung tipong, pagsisilbihan tayo every time nung kasama natin. Ako din kumukuha ng damit ko. Okay. Medyo nagdududa na ako na parang, hindi dahil doon sa agad, doon sa damit, pero parang Bigla na, kakaiba sa kilos niya. naging masyado maasikaso. Yun, masyadong maasikaso. Nandoon na lahat, pati nga ata tuwalya, kung tama pagkakaalala ko. Hindi mo pa sinasabing maliligo ka, pinaliligo ka na. Oo. Ano pa yun, kung 6 months hindi pa ganun kainit yun. So parang, Oo naman, medyo malamig-lamig pa nung gusto mo lang muna magpahinga. may gusto ka ba mangyari? Ganon. O may tinatago ka ba? Dahil may nangyari? Ganon. Tapos, syempre, ako, hindi ko tipo yung damit kasi parang may mga damit tayo na lumaki na tayo. So, ayaw na nating suotin. Pagdating ko sa kwarto, grabe, yung nakita ako, nanlaki mata ko. Madilim, pero may kita akong figura na alam kong ibang tao. Okay. Tawag dito. Baka naman nagpapalit lang ng bumbilya. Madilim Nakahiga. Nakahiga sa kama namin. Nahulog. Baka butiki yun. Laking butiki naman. Malaking butiki. Di yun, buhaya. Ay, buhaya talaga yun. Kasi nandadadit ng ibang Ayun. ibang pagkain, ika nga. Ayun nga, mabalik sa kuya. Pero nakahiga pa? Jimwell, nakahiga? Nakahiga, oo. Mukhang nagpapahinga naman siya. Ibibigay ko na yun. Baka siguro pagod to sa huling ginawa. Pero, Pagod? mukhang, ako sigurado na ako nung araw na yun. Kahit sobrang furious ko nun, mukhang malinis. So, mukhang talagang natulog lang. Pero, hello, DJ, kung ikaw, kahit kaibigan mo, hindi mo papatuloy sa kwarto mo, di ba? Kahit matalik kong kaibigan, kahit lalaki pa yan, pareho kayo ng best friend mo, di ba? Yung matalik kong kaibigan, malamang hindi ko papapasukin sa kwarto ko yan. Yung matalik, ha? Pero yung katalik kong kaibigan, iba kasi yun eh. Kapag ka letter K, katalik. Di ba? Syempre, sa kwarto tayo, doon tayo. Ganun. Pero yan. Ayan na nga nangyari dun sa matalik niyang kaibigan. Sino ba yun? Sino ba yung lalaking yung kasi? Apparently, kaibigan ko din. Pero hindi ko na masyadong i-detalye kasi parang hindi na parang pero ayoko na i-ano. Pero itong kaibigan na ito ay matagal nyo nang kakilala. Kakilala namin. At sino ang mas naunang kaibigan? Ikaw ba o siya? Ako. Ikaw? Ako As in, tropa-tropa? Ako naman kasi talaga, naman ako, hindi naman ako yung sobrang mapagselos. Na, sino to? Sino kayo? Kumbaga, kasi, ang ano ko kasi dyan is,
may buhay ka. So, kung may buhay ka or may makakilala ka, sige lang, by all means, wala naman akong problema. Aha. Pero mukhang medyo naging competent ata itong si Nadine kasi eto na. Diyos ko, di ko nga kakilala, di ko nga ata ito kamag-anak. Nakikita ko nakahiga sa kama. At ano Parang ang paliwanag? ako para ano? Ano ang paliwanag? Punta na tayo kay Nadine. Ano ang paliwanag niya? Bakit natutulog doon yung kaibigan nyo sa kwarto ninyo? At hindi mo alam to nung nasa office ka, wala siyang binabanggit o nandito yung ano mo. Pwede naman kasi yan, Jimwell, di ba? Na halimbawa, inabot yung kaibigan mo na dito muna ako at makikipahinga, ganyan. Pero tawagan mo agad. Halimbawa, nahilo ka sa ganitong kainit na panahon, sabi mo, pare, baka pwede namang sandali, nahihirapan ako huminga, ganyan. O sige, pasok sa kwarto, may aircon kami dyan, go. Pero ito, unannounced, hindi sinabi sa'yo ni... Wala, Kuya Poy, wala. Wala talaga. Okay. Oo, nalito mata ko. Ano ang tinanong mo na kay Nadine nung nakita mo na merong natutulog or natutulog ba talaga o nagtutulog-tulugan? Yung tulog pero ang bilis ng tibok ng puso. Nagtutulog-tulugan yun eh. Yung hinihingal. Oo. Parang hindi ko na maalala actually hindi ko na maalala pero tinanong ko siya. Nadine, sino to? Hindi siya makasagot. Nag-uutal siya. So, syempre, medyo pagbigyan niyo na po ako kasi nung na yung kainitan, literal, ng panahon at kainitan din ng ulo namin, hindi ko na maalala. Pero ang sigurado ko, nagtaasan ang lahat na nagtaasan. Boses, mga plato ata, konting plato, may involved na konting plato doon, na nagtaasan, naglipara. Basta, sobrang grabe talaga. Pero habang nangyayari yan, tulog pa rin yung tao na nakita mo rin sa ano. Hindi, nagising na yun. Nagising na, kala ko naman tulog na tulog. Kasi binato ko ng Ayan na. Sino bang hindi magigising? At nagsalita rin ba sa'yo? Anong paliwanag naman nung kaibigan na yun? Hindi ko na maalala, Kuya. Basta talagang sa ng emosyon ko, naghalo ang balat sa tinulupan. Bugso ng damdamin. Oo, bugso, eksakto, bugso ng damdamin ang nangyari. Okay. So, inamin ba ni Nadine, nangyari na ang hindi dapat mangyari. Maraming salamat sa pagdedetalye at sa hindi na rin pagdedetalye ng ilang mga bagay. Okay. Umamin ba si Nadine na meron nangyari sa kanila? Wala nangyari. Ha? Walang nangyari. Ang sa kanya sabi niya, walang nangyari kasi nakadamit naman yung lalaki. Pero syempre dahil sino ba namang matino ang sino kumbaga sa babae may mga tamang hinala Sino ba naman ang hindi maghihinala na eto kaibigan mo natulog sa kwarto niyo mag-asawa na hindi sinabi tapos Sino ba naman gagawa nun? Sino magpapatuloy nun? Unless may papapalitan halimbawa, papapalit ng bumbilya. Papatulong nakatayo yung asawa ko sa katawan ng lalaki. Sige na, tabi na muna tayo dito, pare. Pwede ba yun? Masyado naman yata kayong close. Okay. Sakto. Pero kumbaga hindi mo naman sila na huli na sa akto na may ginagawa pero the mere fact na of course hindi naman tayo kahapon lang ipinanganak, Jimwell, 'di ba? Hindi naman tayo utu-utu lang kahit anong paliwanag ninyo mali at mali kay merong kayong ginawa kay wala. At least sabi ko nga kaya tinanong ko, sinabi man lang ba sa'yo na nakikipahinga yung kaibigan na ganito? Wala Walang sinabi talaga. So, natapos ang usapan na maghihiwalay na kayo. Tama, Jimwell? At naghiwalay kami. Right there and then. Na kami? 3 buwan na kami maghiwalay. Ngayon? Then, ngayon, meron na akong girlfriend. Though, hindi pa naman kami ganun kabago. 1 month pa lang kami. And mukhang natutuwa naman ako kasi ramdam ko na mahal niya ako. At syempre, mahal ko din siya. Tapos, ikukwento ko na rin, Kuya Poy, para at least hindi na mabitin yung mga nakikinig ng sige nga. Nagulat na lang ako, biglang may nag-text sa akin, Jimwell. Unknown number, so akala ko scam, uso ngayon. Biglang lumusot sa contacts ko, lumusot sa messages ko. So, syempre, matinong tao tayo, tinext ko. New phone, who this? Para at least kunwari hindi halata. Ako to si Nadine, bigla nag-chat. Sabi ko,
o anong meron. Tapos, chinat niya agad, diretso. Mahal pa rin kita, pwede ba maging tayo ulit? Aha. As in text, siguro nahihiya to, pero nanlaki mata ko, pero nakakaano lang kasi yung nangyaring yun, tapos bigla lang niyang gustong bumalik sa akin. Unfair lang. Parang nakakaduda na parang pinaglaruan mo ko. Hello, pinaglaruan mo yung puso ko. Tapos, hindi ko alam, may kinikita ka. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa inyo, pero may... Hindi niya naman daw yata nakita, patay nga yung ilaw. Madilim. Oo, wala namang kinikita. The mere fact na nakahiga, di ba? Alam nga naman ako, kunyari kayo. Kunyari, makikitulog ako sa pinaka-kwarto niya, master bedroom. Pero ikaw ba? Ito na ang tanong ko sa iyo naman ngayon, Jimwell. This happened 6 months ago, yung enkwentro na yan between you and Nadine. Ako naman kukumustahin ko itong bago mong karelasyon. Siya ba ay sigurado ka na hindi lamang panakipbutas at hindi lamang para patunayan kay Nadine na madali lang siyang palitan at hindi na siya importante? Baka naman kasi maging baka maging kawawa lang kung magiging panakipbutas itong karelasyon mo sa ngayon. Sigurado ka ba? Sigurado akong hindi. Talagang mahal na mahal ko siya kasi naramdaman ko at nakita ko na hindi naman compatible. Di ko maisip yung bagong term. Pero talagang very jive kami na alam mo sa Frozen, sa pelikulang Frozen, may linya doon, we can finish each other's sentences. Mukhang ganoon kami. Nararamdaman ko na talagang very common interest namin. Andyan siya para meron kayong merong special connection sa inyong dalawa. Yung tinatapos niya yung bawat statement ninyo. Basta siguraduhin mo, hindi lang rin atribida yan, ha? Dahil nakakainis din. Kapag kayo may sasabihin ka pa lang, alam niya na kung paano tapusin. Lalo na kapag magbibiro ka, yung punchline mo, inuunahan. Sayang. Sayang ang joke kapag ka ganun, Jimwell. Alam mo naman yan. Hindi Actually, tumatawa nga siya eh. Hindi ko palang tinatansya ko palang kung talagang genuine na tawa or parang, okay, sige, patapusin na kitang joke mo na tawa. Pero nararamdaman ko naman sa puso niya na masaya siya kapag kasama ako. Itong jowa ko ngayon. Ako naman, I'm making this statement na sa radyo. Yun, na talagang ganun din ako sa kanya na at grateful naman ako na nakilala ko siya. Kahit sabihin natin na yung mga nakaraang event ng pag-ibig ko, ng buhay pag-ibig ko ay hindi talaga ganun kaganda kasi ako yung loko eh. Ako yung pinagpalit. Tapos ganito pa yung circumstance na nangyari sa akin. So, very grateful ako kasi nakilala ko tong girlfriend ko. Yan. Okay. Sa pagkakataong ito, tatanggap muna tayo ng tawag mula sa isa nating kapatid, Jimwell, meron lang siyang gustong sabihin o baka may gusto ring itanong sa'yo. Okay ka nang ba doon, Jimwell? Sige, pero actually medyo hindi ako komportable. Sige, sabihin mo na lang kapag ka komportable ka dun sa tanong o pagka hindi pa talaga ready, edi maintindihan yan. Ni Alma ng Quezon City, 46 years old na siya. Ate Alma, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po, Kuya Poy. Opo, ano po bang ulam ang order ninyo? Ay, ano po bang masasabi po ninyo dito kay Jimwell? Opo, base po dun sa narinig ko. So, yung ex niya, naghiwalay sila dahil nga doon. Oo naman. So, yung meron naman na siyang, ngayon, di ba? May bago ng girlfriend. Oo. So, opinion ko lang naman po. So, kung itong girlfriend niya ngayon, mas okay kung doon na lang siya magko-concentrate. Kasi, yun na yung present niya. Yun. So parang hindi naman na parang wala nang bearing yung ex niya. So yung parang yung ex niya, ang kunin na lang niya doon sa nangyari sa past relationship niya. Yung kung ano yung natutunan niya doon. So sana i-apply niya doon sa bago niya. Oo, yun na lang din yung iingatan. Narinig mo ba yun, Jimwell?
Opo, Oh, narinig yun. ko po. Oo, yeah. Narinig ko po. Maganda rin naman yun, yung statement na yun, ano. Pero kasi, syempre, itong si Jimwell ay sinusubukan pambalikan nga kasi, Ate Alma, nitong si Nadine. Ayan. Kaya dyan na tayo pumunta. Jimwell, ano ang desisyon mo? Pababalikin mo pa ba sa buhay mo si Nadine bilang girlfriend, bilang kaibigan, bilang kakilala, or bilang ka na 1, 2, 3, umalis ka na? Paano ba ano niya, pagbalik niya kung sakasakali? Hindi na. Ayaw na. Buo na decision ko, hindi na. Kahit Yeah. kaibigan. Kaya ito na ang pagkakataon mo naman, Jimwell. Kung meron kang gustong sabihin dito kay Nadine, go ahead, mag-message ka na lamang sa kanya para maging mas maayos na at mas maluwag na sa dibdib mo ang pagtatapos ng kwento ninyo na naudlot ng dahil sa kanyang panloloko sa'yo. Go ahead. Thank you, Kuya Poy. Nadine, tama na. Please, huwag ka na makulit. Huwag mo na ako tawagan. Huwag mo na ako i-message. Huwag mo na ako i-PM. Kasi ayoko na talaga. Kasi una pa lang, kung talaga mahal mo ko, hindi mo gagawin yun sa akin. Noong una pa lang, sana, nung time na yun, hindi mo na ginawa yun sa una pa lang. Hindi mo pa nga sinasabi sa akin kung sino yun eh. Kung sino ba talaga yun. O kung talagang, ako ba talaga nauna o magkakilala kayo o kaya baka magka-ex kayo dati. So, huwag na. So, kayo na lang. Wala namang pipigil. Maluwat na rin naman sa puso ko. Kung siya talaga mahal mo, kung ano man ang intention mo doon sa lalaking yun, go. Sige. Bahala ka na. Basta ako wala na akong pake sa'yo. At please, kung magmamahal ka, huwag mong ulit gagawin yun. Kasi, hindi ka na worthy ng pagmamahal ng ibang tao kung uulit at uulit ka lang dun sa ginagawa mong kamalian. Yan. Yun lang po. Maraming salamat sa iyong mensaheng yan, Jimwell, ano? At para sa lahat ng mga nakararanas nga nung bagay na experience nitong kapatid natin na si Jimwell ng Nueva Ecija, ano ang pakiramdam mo ngayon? Mas lumuwag-luwag na ba ang dibdib mo? Jimwell, kahit pa paano? Yes, okay. Oo. Ano na? Dumidate ako. Pasensya na po mga kaibigan. Pero ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap na nasabi ko, bonus lang na kayo ay nakikinig sa akin. Pero salamat sa pagkakataong ito. Yan. At syempre, sigundahan naman natin yung statement na yan ni Jimwell para doon sa mga pinagpapaalaman na at sinasabi na tama na, ayoko na, ayos na yung mga panahon na tayo ay nagkakilala, nagkaibigan, pero nga dahil sa kasalanan sa ibang mga tao ho kasi, mga kapatid, once is enough. Oo, I'm sorry. Yung iba hindi talaga nagbibigay na ng second chance. Lalo na kung sa tingin nila ay malala na yung ginawa sa kanila. Wala nang second chance na pinag-uusapan. Kapag tapos na, igalang po natin ang kanilang desisyon na yon. Kahit pa nga akala natin ay iisa yung mga iniisip natin noon, iisa yung mga plano natin sa buhay, lahat yon ay nasira for a reason. Katulad niyan, may ginawa kang hindi maganda at inayawan ka na, tinatanggihan ka na, irespeto na lamang natin yon. Hindi naman pwede na, lika na Jimwell, balikan na tayo. Total, lumipas naman na yung galit mo siguro sa akin, ganun rin ako sa'yo. I'm sorry, pero hindi ho lahat deserve ng second chance. Kaya Jimwell, maraming salamat sa iyo, no? At patuloy mong mahalin itong ang bago mo na girlfriend. Samantala, ang isa pa nating payo, para doon kay Nadine naman, sa susunod na magre-rent kayo, yung studio type na lang para walang kwarto. Oo, para walang division. Tama ba, Jimwell? Para hindi na pagdududahan. Na may kasama sa kwarto. Yung studio type na lang. Studio na lang. Yung walang harang. Harang makita lahat. Di ba yung mga studio type ngayon, di ba? Ang harang mo lang ata, yung parang, alam mo yung sa Japan? Yung parang lang, papel lang ba tatawag doon? Kahit nga kortina lang kahit kortina. Kung gusto mo, folder. Ganun lang yung harang. Para sa Pero maraming salamat sa iyong pagtawag at pagtitiwala, Jimwell. Sana mas maging masaya ka na dyan sa pangalawang pagkakataon mo na magmahal ulit. Ingatan nyo ang isa't isa ng bago mong kasama.
Ang love question of the day natin, kapatid, approve ka ba sa pagiging sobrang protective ng iyong partner sa'yo? Ay, haba ng hair! Oh, sobrang protective. Sige, eto na nga po ang inyong mga kasagutan. Sabi ni Mary France, kung meron akong partner, siguro okay lang maging protective kasi para naman sa akin yung ginagawa niya. Gusto lang niya na maging safe ako, maging okay, ganoon. Pero wag naman yung overprotective in a way na nasasakal ka na rin. Red flag naman na yan. Ayan, sabi naman ni Mary Lou Volante, oo naman, nakaka-proud na may partner kang pumoprotekta sa'yo. Wag lang naman yung sobra, foul na yun. Parang wala ka ng sarili namang disposisyon. Si Ali Likwanan, kahit anong protekta mo, kung may kakatihang taglay, wala rin. Yun lang. Si Marvin, sabi niya, okay lang naman, wag lang sosobra kasi lahat ng sobra ay masama. Bait ni Marvin ngayon. Ano nangyari dito? Masarap na naman ang pagkain. Marvin masyado kang bumabait. Naku, ayoko ng ganyan ka. Si Abigail Enriquez, sabi niya, yes, gusto ko yan, overprotective ang aking partner. Pero wag naman sa puntong pati naman yung daily life mo ay apektado na. Bawat kilos mo, denumero na. Ay, actually, wag naman ganyan. Pati yung, alam niyo, meron akong, hindi ako chismoso no? Ayan, pero nakikita ko yung iba nagtatrabaho. Yeah, habang nagtatrabaho sila, parang kailangan na naka-live video, ganyan. Naka-live sila doon sa, I don't know, parang video call. Para alam talaga na nagbo-work siya, ganyan. Tapos pupunta lang sa CR, parang isasama pa doon, pati yung pag-video, inoorasan. Kasi yung kapag kaganyan naman, that's a sign also, no, na ikaw ay insecure sa yung partner, na parang anytime gagawa naman to ng kalokohan. It's not so much doon sa may iba na gagawa sa kanya ng kalokohan, 'di ba? Na pwedeng kapag sasakay na siya, yung iba, sige mag-ingat ka, gusto ko magkausap tayo hanggang sa makasakay ka. Dahil hindi kita masasamahan ngayon. Papaano nga kung yung cellphone na gamit-gamit, yun pa yung magiging dahilan na siya ay ma-hold up? Yun pa yung maging dahilan na siya ay hindi mabigay lahat ng atensyon doon sa kinaroroonan niya. 'Di ba? Protection pa ba yung ibinibigay mo o inilalagay mo palalo sa balag ng alanganin yung partner mo? Wag naman din kasi masyadong ganon, ha? Ayan, sabi naman ni Janice Dagami, opo, kumpara naman sa ikabubuti ko, okay lang ang pagiging protective ng partner ko. Kung sumosobra naman, kakausapin ko para alam niya ang saloobin ko rin naman. At yun din ang sasabihin ng inyong lingkod. Tayo ho ay mga tao, tayo ay meron din mga gusto mangyari, gusto rin natin makahinga at gusto nating i-exercise ang ating paggawa ng mga desisyon at pagprotekta rin sa ating sarili. 'Di ba? Huwag naman yung talagang over. Kaya nilagay natin dito, approve ka ba sa pagiging sobrang protective sa iyo ng iyong partner? Protective, yes. Pero kapag ka nga sumobra na at parang ikaw ay hindi na rin makakilos ng maayos, na sinasabi ng yung partner, pinoprotektahan lang kita. Katulad yung example ko nga kanina. Nandito yung kaibigan ko na alam mo na hindi maganda yung history niya, pero sorry, kaibigan ko pa rin naman siya. Nagbago na. Parang kailangan ko pa siyang i-lawyer sa'yo. Kailangan ko pang depensa. Nagbago na yan. Hindi na yan nagtutulak ngayon. Hindi na yan masamang tao. Yung mga ganyan, masama naman yun, 'di ba? Hayaan mo lang magtiwala kayo sa inyong mga partner. At isa pa nga yung sinasabi ko kanina, baka naman yung pagiging overprotective ninyo ay yan pa ang mag-shoo away. Baka yan pa ang magtaboy sa inyong partner na sabihin, ay nako, ayoko na nga, sobra naman, hindi na concern yan. Gusto mo na akong ibulsa, gusto mo na akong gawing keychain. Hindi ako ganung kapitit para gawin mong keychain. Na maging sunod-sunuran na lamang sa'yo sa gusto mo ibulsa mo na lang ako. Gusto mo wag na lang ako mag-work. Gusto mo wala na lang akong friends. Yan yung mga ganyan. Hindi naman pwede. Igalang din po natin yung mga individual decisions ng ating mga partner, ha? Wag sobrang protective, wag overprotective sa ating mga partner. Dear Kuya Poy, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga walang sawang nakikinig at nanonood sa Facebook Live ng 92.3 True FM.
Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jane, 32 years old, mula dito sa Balintawak, Quezon City. To be honest, alam kong lampas na ako sa kalendaryo at unti-unti na rin akong nawawalan ng pag-asa na matupad ang lalaking matagal ko nang hinihintay sa aking pangarap. Akala ko wala na. Akala ko naubos na sila, pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagbago ito matapos kong makilala ang isang nadestinong uniformed personnel na itago na lamang natin sa pangalang Ivan. Actually, Kuya Poy, pogi si Ivan. Hindi ko alam pero feel ko kasi na iilan na lamang ang mga matatawag kong tall, dark, and handsome. At sigurado akong pasok sa kategoryang yan si Ivan. Grabe ba namang sobrang pogi at napakabango pa. Noong una, casual lamang ang aming pakikipag-usap sa isa't isa. Lalo na nga kapag nagpapaload siya sa amin. Pero hindi rin nagtagal ay mas lumalim pa nga ng lumalim ang mga usapan namin hanggang sa tumalon na rin kami sa iba pang mga topic. At eventually, nadiskubre ko na rin ang mga hilig at gusto ni Ivan. Sa totoo lang, 4 na taon ang tanda ko sa kanya, pero kagaya nga ng isang kilalang OPM song na kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Ay wala na. Finish na. May nanalo na. Sa puso ko. Kuya Poy, masaya na sana eh. Ang kaso, literal na napalitan din ito ng 1 linggong pag-ibig. Kung susumahin kasi, hindi man lang umabot sa monthsary ang aming naging relasyon ni Ivan. Nawala na lamang siya na parabang bula. As in, hindi man lang siya nagpaalam sa akin na maayos. Sinubukan kong mag-stalk sa social media sa pag-asang may makakakilala sa kanya pero bigo ako, Kuya Poy. Nawalan na nga ako ng pag-asa noon. Pero muling napalitan ang malungkot kong aura matapos na may mag-chat sa akin na isang lalaki. Opo, si Ivan yon, Kuya Poy. Pero humingi naman siya sa akin ng tawad sa ginawa niyang pangiiwan sa akin ng biglaan, pero ang hindi ko po matanggap ay inamin niya rin sa akin na may pamilya na pala siya. Hindi ko alam pero tanging ang nangingibabaw lang sa akin ay matinding sakit ng puso. Hindi ko akalain, Kuya Poy, na sa edad kong ito ay magagawa pa rin akong lokohin ng isang kagaya ni Ivan. Alam kong ramdam nyo ang pinagdaraanan ko ngayon. Naghahanap lamang talaga ako ng outlet kaya naisipan ko na sumulat sa H2H o Heart to Heart. Maraming salamat po sa pagkakataong maibahagi ko ang aking kwento sa inyong programa. At sana nga ay maging maingat din ang mga kababaihang katulad ko sa mga lalaking katulad din ni Ivan. Tatanggapin ko po ng may malaking pasasalamat ang anumang payo na maibibigay ninyo sa akin. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang, Jane. Especially for you. At yan na nga ang liham na ipinadala sa atin ni Jane ng Balintawak, mga kapatid. Alam mo, Jane, gusto ko maawa. Siyempre, niloko ka eh. 'Di ba? Siyempre, ikaw ay binola-bola pero maituturing ko na blessing na rin yan na buti na lang nalaman mo na at inamin na rin nitong si Ivan na siya ay pamilyado na at wala ka nang dapat pang asahan pa sa kanya. Pero this is also a test. Ano ba ang isasagot mo sa isang katulad ni Ivan? Ano ba? Dito nagkakatalo-talo yan eh, 'di ba? Yan ang crossroads para naman doon sa mga sabihin na natin niloko pero talagang inlababo. Papayag ka ba na maging pangalawa lamang? Papayag ka ba na kumabit sa kanya? Sana ang piliin mo, Jane, ay hindi yung kilig mo
dapat paganahin ang utak sa mga pagkakataong ito. Hindi dapat na maging hadlang na sinasabi mo ikaw ay umiidad na, ikaw ay yun nga dapat habang umiidad tayo, lalo tayong natututo, lalo tayong nakakakuha ng talino. O hindi yung umiidad tayo, nawawalan tayo ng pag-asa na makakuha ng ating makakapartner na para sa atin at tingin natin ay bumababa na yung kalidad natin bilang tao. Hindi naman tayo para mga sasakyan na naluluma lang, hindi yung outdated na, hindi. Yan ang pinagkaiba natin sa ibang mga bagay. Tayo ay mga tao. Mas nagiging mahalaga ka kasi learned ka na. Meron ka ng wisdom. Mas kaya mo nang panghawakan ang iyong emosyon kapag ka ikaw ay umiidad na. Kaya huwag kayong ma-pressure sa lahat ng mga katulad nitong si Jane. Feeling ninyo kayo ay tumatanda na kaya kahit sino wag lang masiro. Aba teka, maghunos dili po kayo sa inyong mga pinag-iisip, ha? At yung iba naman ay papayag na lamang na sige kahit na merong iba dahil sa nakakaedad na rin ako, okay lang ako na maging kabit. Jane, ayusin ang iyong magiging desisyon, ha? Okay lang, meron ka pa mga mamimit na iba. And 32 years old, wag mong sasabihin na matanda na. Marami pa mas matatanda sa'yo na hindi pa rin nila ibinababa ang kalidad ng kanilang pagpili na makakapartner dahil sa they deserve someone better. Doon sa thought na yon, yun ang panghawakan mo. You deserve someone really special para lamang sa'yo, Jane. It's an experience at sa susunod nga, ikaw ay maging maingat. Kaya yung mga kilig-kilig na yan, kailangan may control ka rin sa sarili mo, no? Kapag ka kinikilig ang tao, mapababae, mapalalaki, minsan miss out natin yung pag-iimbestiga kahit papaano doon sa taong gusto natin makilala. Kaya kapag ka kinikilig kayo, sabayan nyo ng paganahin ang inyong pag-iisip at alamin din sino ba talaga itong kinakikiligan ko o sino ba talaga itong pumoporma sa akin para sa bandang huli ay hindi kayo naloloko. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Samantala, bago po tayo magtapos, i-congratulate na muna natin si Joel Duro, ang ating winner ng Sulit TV Box. Ngayong araw ng Martes na ito, nanggaling po ang kanyang kasagutan sa LQ of the Day. Joel Duro, congratulations to you. At kukontakin ka na lamang namin kung paano nga maiuwi mo ang ating Sulit TV Box na sayong-sayo lang yan ngayong Martes na ito. Bukas po ulit mga kapatid, magkarinigan po tayo. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-share. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-comment, sa mga tumawag. At syempre bukas, sana mas dumami pa tayo na mga makikinig sa ating programang pangtanghali sa radyo at sa ating online streaming. Ito po ang H2H, Heart to Heart. Kasama po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong Guwapo Poy sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.